Ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong ay huwag kang mahihiyang magsabi sakin. Wika ni Aling Lara. Maraming salamat po ulit, ani Kathy. Natigil lamang ang pag-uusap nila, nang umiyak ang kanyang sanggol. Abay nagugutom na yata ang anak mo, nakangiting sabi pa ni Aling Lara. May naisip ka na bang ipapangalan sa kanya? Mayroon na po, sagot niya. Inalalayan siya nitong maupo sa ibabaw ng kama. Ito na rin mismo ang bumuhat sa kanyang sanggol, at inilipat sa kanyang mga bisig. Papangalanan ko po siyang Elizabeth. Kay gandang pangalan. Nababagay sa kanya, dahil napakaganda niyang bata. Ngumiti siya. Aling Lara, gusto ko pong ipagamit sa anak ko ang apelyido ng kanyang ama. Nasa sayo naman iyon, sagot naman ito. Karapatan naman ng anak mo na gamitin ang apelyido ng kanyang ama. Matanong nga kita, may balak ka bang ipaalam sa ama ng anak mo ang tungkol sa pagkakaroon ninyo ng anak? Hindi agad siya nakasagot. Malungkot na pinagmasdan niya ang kanyang anak na nakatulog sa kanyang bisig, habang pinapadidi niya ito. Sa ngayon ay hindi ko pa po alam. Ayoko naman po na ang anak ko naman ang maging dahilan, ng kaguluhan sa pamilya ng kanyang ama. Malumanay niyang sabi, nang umalis ako ay ikakasal na ang lalaking mahal ko sa babaeng tunay niyang mahal. At alam ko po na masaya na silang nagsasama kasama ng kanilang anak. Nahabag naman sa kanya si Aling Lara. Hinaplos nito ang kanyang braso. Pasensya ka na Kathy, hindi ko naisip ang maaari mong maramdaman sa pagbanggit ko sa ama ni Elizabeth. Nasaktan ko tuloy ang damdamin mo. Nako, hindi po. Mabilis niyang sansala sa sinabi nito. Pinilit niyang pasayahin ang kanyang boses. Naka-move on na po ako. Hindi na po ako masasaktan. Masaya na po ako sa buhay ko, at higit pang sasaya dahil sa pagdating ni Elizabeth sa buhay ko. Pagkaraan ng 3 araw sa ospital, ay nakauwi na sa kanyang inuupahang bahay si Kathy at ang kanyang baby. Parang takot na takot si Kathy na ilapag ang baby niya. Ayaw niya itong bitiwan sa lahat ng sandali, ay gusto niya itong kalungin. Mabuti na lamang at laging nakaalalay sa kanya si Aling Lara. Lahat ay itinuro nito sa kanya. Mula sa pagpapadide, pagpapaligo at pagpapalit ng diaper ng kanyang anak. 3 buwan nang nakapanganak si Monica, at wala pa rin itong kamalay-malay na alam na ni Elmo, na ito ang mastermind sa pagpapatapos sa lalaki, at sa totoong ama ng bata. Inilihim iyon ni Elmo, kahit papaano ay nakaramdam din siya ng awa sa dating nobya, lalo na't kapapanganak lang nito. Hinintay niya munang bumalik ang lakas nito, bago siya magpasyang idemanda ito, gayon din ang kalaguyo nitong si Baltazar. Ano na Elmo? Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin naasikaso ang birth certificate ng anak natin. Apelyido ko pa rin ang ginagamit ni Baby Dustin. Don't tell me na pati ba naman ang apelyido mo, ay ipagkakait mo pa sa anak mo. Hindi na nakatiis si Monica. Pinasok na niya sa silid nito si Elmo. Oo nga't nakatira na sila ng anak niya sa bahay ng pamilya nito, pero magkabukod naman sila ng kwarto. At hanggang ngayon hindi pa rin matuloy-tuloy ang plano nating pagpapakasal. Kauuwi ko lang galing opisina, huwag muna ngayon dahil pagod ako. Mahinahong sabi ni Elmo. Umupo ito sa gilid ng kama. At hinubad ang sapatos. Tigilan mo ako sa mga dahilan mong yan, inis na sabi ni Monica. Araw-araw na lang iyan ang isinasagot mo. Lagi mo na lang idinadahilan ang trabaho mo. Kahit man lang sana isang araw lang, ay maglaan ka naman para sa anak mo. Lalaki ang anak mo, ayaw mo bang dalhin niya ang apelyido ng ninuno mo? Hindi sumagot si Elmo. Tumayo siya at tinalikuran ito. Ano ba? Galit na pinigilan ni Monica sa isang braso si Elmo. Kinakausap pa kita, kaya huwag mo akong tatalikuran. Tumigil ka na Monica, pinalis ni Elmo ang kamay nito. Huwag mo akong pipilitin. Huwag pipilitin. Nanunuyang ulit ni Monica sa sinabi niya. Na ano? Na baka masaktan mo ako. Hindi sumagot si Elmo. Mataman lang niya itong tinitigan sa mga mata. Nagtitimpi siya ng galit para rito. Sige, saktan mo ako. Panghahamon pa nito sa kanya. Ano na naman ba ang pinagtatalunan ninyo? Tanong ni Pamela sa dalawa. Himbing na natutulog sa crib nito ang inaakalang apo. Ihahatid lang sana nito ang sanggol sa nursery room. Wala po ma, sagot ni Elmo sa ina. Anak, baka naman pwedeng magkasundo na kayo ni Monica, alang-alang sa aking apo. Masuyong pakiusap ni Pamela sa anak.
Nakaramdam ng habag si Elmo sa kanyang ina. Inilihim nilang magkapatid ang nalalaman nila tungkol kay Monica. At hanggang ngayon ay hindi pa nito nalalaman, na hindi niya totoong anak ang kinikilala nitong apo. At alam niyang masasaktan ito, oras na lumabas na ang totoo, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Monica, bago ito tumalikod. Lumapit ito sa kanyang ina upang kunin ang bata. Hayaan mo munang matulog ang bata, saway ni Pamela. Alangan ning ibigay nito ang sanggol kay Monica. Aalis na kami ng anak ko sa bahay na ito, tila may iyak na sabi ni Monica. Balak kunin ang simpatsya ni Pamela. Kinarga nito ang anak. Babalik lamang kami rito, kapag nakapagpasya na si Elmo na ipagamit ang apelyido niya sa aming anak. Monica, huwag mo naman sana idamay ang bata sa hindi ninyo pagkakaunawaan ng anak ko, sinubukan itong pigilan ni Pamela. Pabayaan mo siya ma. Elmo, naging mabangis ang anyo ng kanyang ina, nang tumingin ito sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo ha? Aalis si Monica na kasama ang anak mo, hindi mo man lang ba siya pipigilan? Iyon ang gusto niya. Bakit ko siya pipigilan? Sarkastikong sagot niya. Isang malutong na sampal ang natanggap ni Elmo mula sa kanyang ina. Bastos ka. Patawad ma. Lihim naman na natuwa sa kanyang nasaksihan si Monica. Ramdam niyang napamahal na sa ina ni Elmo ang kanyang anak. At iyon ang gagamitin niya, upang mapapayag na ang lalaki na ipagamit ang apelyido nito kay Baby Dustin. May ngiti sa labi na naglakad si Monica, patungo sa inuukupan nitong silid. Monica, tawag dito ni Pamela. Ngunit nagkunwaring walang narinig si Monica. Tuloy-tuloy ito na pumasok sa loob ng kwarto. Galit na hinarap na naman ni Pamela ang anak. Ano, tatayo ka na lang ba riyan? Hindi mo ba pipigilan na mag-alsa balutan si Monica? Ma, hintayin na lamang natin si Erson. Mayroon kang hindi nalalaman. Bukas pa uuwi ang kapatid mo. Aalis si Monica na kasama si Baby Dustin. Paano kung mapabayaan niya ang apo ko? Natitiyak kong hindi pababayaan ni Monica si Baby Dustin. Pag-aalo niya sa ina, umiiyak ito. Nauunawaan naman niya, dahil napamahal na rito ang bata. Sinubukan pa rin pigilan ni Pamela ang pag-alis ni Monica, pero wala itong nagawa. Kaya naman masamang-masama ang loob nito, nang muling pumasok sa loob ng bahay. Sinubukan namang kausapin ni Elmo ang kanyang ina, ngunit hindi siya nito pinapansin. Kaya naman tinawagan na niya ang kapatid sa cellphone, para pauwiin na ito sa araw na iyon. Kailangan na nilang sabihin ang totoo sa kanilang ina, dahil mandingan ni Elmo ang dating nobya, at gayon din ang kalaguyo nitong si Baltazar. Hindi naman nagtagal ang proseso ng kaso, dahil matibay at kumpleto naman ang kanilang ebidensya. Kaya sa loob lamang ng isang buwan, ay nahatulan na ang mga ito ng 12 taong pagkakabilanggo. Umiiyak na nagmamakaawa sa kanya si Monica, na huwag niya itong ipapakulong, at nangakong magbabagong buhay alang-alang kay Baby Dustin. Ma, parang awa mo na, kausapin mo si Elmo na iurong ang demanda laban sa akin. Maawa ka kay Baby Dustin. Pagmamakaawa ni Monica kay Pamela. Humagulgol ito ng iyak. Nang finusasan na ito ng isang pulis. Masama ang loob ni Pamela, nang malaman na hindi nito totoong apo si Baby Dustin. Napamahal na kasi sa kanya ang bata. Ngunit bilang ina ay nanag din ang galit at puot niya para kay Monica. Dahil napatunayang ito ang mastermind sa mga pagtatangka sa buhay ng panganay niyang anak. Ma please, muling pakiusap ni Monica. Naaawa ako kay Baby Dustin, pero sa iyo ay hindi. Kung tutuusin ay kulang pa ang 12 taon na parusa sayo. Dapat sayo ay mabulok sa kulungan. Buhay ng anak ko ang binalak mong kunin sa akin. Kaya marapat lang na pagbayaran mo ang mga kasalanang ginawa mo. Ma, Miss Monica Laperan, halika na. Dadalhin ka na namin sa iyong magiging selda. Hawak ito ng 2 pulis sa magkabilang braso. Nagpumiglas naman si Monica. Hindi nito matanggap na mabubuhay ito sa loob ng selda ng ganoon katagal. Walang hiya ka Elmo, pagbabayaran mo itong ginawa mo sa amin. Pagbabante sa kanya ni Baltazar. Galit na nagpupumiglas ito, na pilit hinihila ng 2 pulis, upang ipasok sa magiging selda nito. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako dapat makulong. Hindi naman nagpakita ng takot si Elmo sa pagbabantang iyon sa kanya ni Baltazar. Kung kailangang paulit-ulit niya itong ipakulong ay gagawin niya.
Hindi rin naman nagtagal ay nagpasya na silang umuwi. Napag-usapan nila ang tungkol kay Baby Dustin. Gustong ampunan ng kanyang ina si Baby Dustin, ngunit nailayo na ito sa kanila ng mga magulang ni Monica. Dahil na rin siguro sa kahihiyang dinulot ng kanyang dating nobya, ay hindi na dumalo sa huling pandinig sa korte ang mga magulang nito. At ngayong naisaayos na ang lahat, ay nagsimulang muli si Elmo sa paghahanap kay Kathy. Muli ngang nagbalik sa pag-aaral si Kathy. At naging scholar pa siya sa school na pinapasukan niya. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang pinili niyang schedule. Hindi madali ang pinagdadaanan niya araw-araw. Gigising siya ng madaling araw para magluto ng ilang putahe ng ulam, para sa kanyang maliit na karinderya. Mabuti na lamang at naaawa sa kanya ang mga suki niya na mga empleyado sa LM Hotel. Pinapakyaw ng mga ito ang mga paninda niyang ulam. Sa tuwing umaga ay kinukuha naman sa kanya ni Aling Lara ang kanyang anak upang alagaan. Ang swerte niya dahil mabait sa kanilang mag-ina ang kanyang kasera. Libre ang kanyang tuition fee. Pero pinasok niya rin ang pagiging helper sa school nila kapalit ng maliit na sweldo. Naka-assign siya sa library sa araw ng Lunes, pati na Miyerkules at Biyernes. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado naman ay nasa kantin siya. Popular siya sa school dahil matalino siya, at laging kasali sa kung ano-anong contest na ang pinagpapaligsahan ay ang talino. Pero minsan ay naiisip din niya, na baka popular lang siya sa school dahil lagi siyang nakikita ng mga tulad niyang estudyante na pakalat-kalat sa school bilang helper ng librarian at sa kantin. Sa dami ng ginawa niya sa araw na iyon, ay tumungo muna siya sa kantin para magmeryenda at magpahinga. Napansin niya ang ilang grupo ng mga estudyante na panay ang bulungan, at biglang magtatawanan habang nakatingin sa kanya. Hindi na iyon bago sa kanya. Madalas siyang makarinig ng mga pangungutya ng ibang mga estudyante. Para nga siyang may virus na nakakahawa, dahil pinangangilagan siya ng mga ito. At binigyan pa nga siya ng ibang pangalan, Canteen Girl. Hindi na lamang niya pinapansin ang mga pasaring ng mga estudyanteng mahilig mambuli. Mas nakatuon ang atensyon niya sa kanyang pag-aaral. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon, dahil alam niyang iyon ang susi sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Nasa 3 taon na sa kolehiyo si Kathy. May iilang estudyante na rin ang nagpapalam sa kanyang manligaw. 1 taon na lang at tapos ka na ng commerce, Kathy. Kung may napupusyon ka, hindi na bawal ang makipagnobyo, nakatawang sabi ni Aling Lara. Minsang sinundo niya sa bahay nito si Elizabeth, na ngayon ay edad 3 taon na. May anak ho ako, Aling Lara. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Ilang taon na lang at mag-aaral na itong si Elizabeth ko. Baka naman pinuproblema mo, ay kung paano magtatapat sa mga manliligaw mo tungkol kay Elizabeth. Panghuhula ni Aling Lara. Hindi po, hindi ko naman ikinahihiya si Elizabeth. Kahit kanino ay aaminin kong anak ko siya, matatag na sagot ni Kathy. Tinapunan niya ng tingin ang anak, na abala sa paglalaro ng mga dolls nito. Habang lumalaki si Elizabeth, ay lalong lumalabas ang pagkakahawig nito sa ama. Ipokrita siya kung hindi niya aaminin sa sarili, na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan si Elmo. Ang kanyang unang pag-ibig. At marahil isa rin iyon sa dahilan, kung bakit hanggang ngayon, ay hindi niya magawang umibig sa iba. Huwag mo sanang masasami nang itatanong ko sa iyo, Kathy. Napakunot noon naman siya. Malabo pong mangyari iyon, nakangiting sagot niya. Hanggang ngayon ba ay mahal mo pa rin ang ama ni Elizabeth? Napaawang ang kanyang bibig. Kung tutuusin ay madali lamang sagutin ang tanong na iyon sa kanya ni Aling Lara. Ngunit hindi agad siya nakasagot. Hindi ka nakasagot, sabi pa nito sa kanya. Tama ba ako sa aking hinala, na magpahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin siyang iniibig? Matagal ko na po siyang nakalimutan, pagsisinungaling niya. Simula nang umalis ako sa bahay nila, ay iyon na rin ang huli na nakita ko si Elmo. At nakakasiguro po akong masaya siya sa piling ng kanyang asawang si Monica. Wala ka bang balak magpakita sa pamilyang kumupkup sa'yo? Tukoy ni Aling Lara sa pamilya ni Elmo. Sa tagal na nilang magkasama, ay naibahagi na niya rito ang naging buhay niya. Ayaw mo pa rin bang malaman nila ang tungkol kay Elizabeth? Hindi na po siguro kailangang malaman nila ang tungkol sa aking anak, Anya. Kathy, nauunawaan naman kita. Pero sana nga lang ay maging handa ka rin, kapag nagkaisip na si Elizabeth,
dahil magsisimula na siyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Hindi mo habang buhay mate at tago sa bata ang tungkol sa kanyang ama. Naiisip ko rin po iyon, Aling Lara. Hindi ko naman po ipagkakait sa anak ko, na malaman niya kahit man lang pangalan ng kanyang ama. Mabuti naman kung ganoon. Nakita niyang humihikab na ang anak. Kaya naman ay nagpaalam na siya kay Aling Lara, na uuwi na sila ni Elizabeth. Hinatid naman sila nito hanggang pinto. Umiiyak na niyakap ni Kathy si Aling Lara. Dumating na kasi ang araw na matagal na niyang hinihintay. Nagbunga na rin ang lahat ng hirap at pagsasakripisyo niya. Maging si Aling Lara ay lumuluha ring hinahagod ang kanyang likod. Masaya ito para sa kanya. Binabati kita. And I'm so proud of you, Kathy. Maraming salamat po, Aling Lara. Dahil na rin sa walang sawang pagtulong mo sa amin mag-ina, lumuluhang sabi niya. Niyakap niya rin ng mahigpit ang kanyang anak. Bakas sa magandang mukha nito ang pag-aalala, nang makitang umiiyak siya. Bakit ka umiiyak, Mommy? Inosenteng tanong nito sa kanya. Sino po, away sayo? Wala anak, nangingiting sagot niya. Nagpahid siya ng luha. Happy lang ang Mommy, anak. Huwag ka na po iyak, Mommy. Masasad po ako. Promise, hindi na iiyak si Mommy, wika niya. Dapat happy lang diba? Opo, nag-smile pa ang anak niya, nalabas lahat ng ngipin. Dapat, happy. Ginulo niya ang buhok nito. Kahit ayaw sana ni Kathy, ay itinuloy pa rin ni Aling Lara ang pagkakaroon ng munting salo-salo sa kanyang graduation day. Cum laude siya at si Aling Lara ang nagsabit ng medalya sa kanya. Pumanhik ito sa stage na nagmamalaki, dahil anak na rin ang turing nito sa kanya. Nakita ni Kathy si Bebot na anak ni Aling Lara. Bakas rin sa mukha nito ang tuwa. Nasa mga bisig nito ang kanyang anak, na ginaya pa ang pag-thumbs up ni Bebot. Ipinakita niya sa anak ang hawak niyang diploma, pahiwatig na ito'y kanyang handog para rito. Dumalo rin sa kanyang graduation ang ilang empleyado ng LM Hotel. Masaya ang mga ito para sa kanya. Hindi lingid sa mga ito ang hirap na kanyang dinanas, bago niya makamit ang tagumpay. Nag-imbita rin si Kathy ng mga co-graduates sa monty nilang salo-salo, na ginanap sa bahay ni Aling Lara. Siyempre imbitado rin ang mga suki niya, ang mga empleyado ng LM Hotel. Panay ang congratulate ng mga ito sa kanya. 4 na taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin mahanap ni Elmo si Kathy. Nawawala na siya ng pag-asang muli itong makita, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. At sa 4 na taon na lumipas, ay hindi nawala ang pagmamahal niya kay Kathy. Madalas na nga siyang tuksuhin ng kanyang kapatid, na kapag hindi pa rin niya makita si Kathy, ay ito na ang maghahanap ng kanyang magiging panibagong nobya. Dala ang isang bote ng wine, ay nagtungo si Elmo sa asuti. Nagulat pa siya nang makita ang kapatid na prenteng nakaupo roon, at tila abala sa binabasa nitong libro. At kailan ka pa nagka-interest magbasa ng libro? Agaw pansin niya sa kapatid. Naupo rin siya sa isa pang silyang naroon. Ang alam kong pampalipas oras mo, ay panunood ng basketball. Itiniklap naman nito ang binabasang libro. Para Mabel naman, sagot naman ni Urson. Ikaw ba kuya, hanggang kailan ka maghihintay sa pagbabalik ni Kathy sa buhay mo? Hanggat humihinga pa ako, sagot niya habang binubuksan ang bote ng alak. Ang corny mo. Sinagot ko lamang ang iyong tanong, aniya at nagsalin na ng alak sa kapata. Inalok niya ang kapatid pero tumanggi ito. Ikaw ba, kumusta na ang love life mo? To be honest kuya, parang gusto kong dam ito muna sa bahay pansamantala, dahil nakakainis na sa opisina. Napakunot noo si Elmo. At bakit naman? Tumayo si Urson at tumano sa malayo. Ang hirap idispatcha ng nobya ko eh. Tinapat ko na siya na talagang very incompatible kami. Kaso ang kulit, lagi pa rin akong pinupuntahan sa opisina. At mayat maya tinatawagan ako, pinapadalhan ng email, lahat na lang yata ng social media na mayroon ako, ay nagpapadala siya ng mensahe sa akin. Natawa siya sa sinabi nito. Binago ko na nga ang email address ko. Kaso, ang daming parokyano sa ating negosyo ang nagrereklamo. Ibinabalik daw sa kanila ng server ang email nila. Give them na lang your new email address tol, ani Elmo. You should do that, you know. Tumango naman si Urson. Ano kayang mabuting gawin para tantanan na ako ni Rika? Matagal na kaming hiwalay,
pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap. Kausapin mo na lang ng maayos, suhestyon ni Elno sa kapatid. Kailangan mo lang siguro ipa-realize sa kanya, na talagang hindi kayo ang para sa isa't isa. Heist. Napakamot sa ulo si Erson. Kung minsan nga naiisip kong maghanap ng magpapanggap na bagong nobya. Baka sakaling kapag nalaman ni Rika na may iba na akong karelasyon, ay tigilan na niya ako.